Sir, ang pag-orchid ba, kasi diba yung ibang negosyo, let's say for example, yung lechong manok, nagkaroon, naggayahan, dumami, then nagwalaan, ang natira yung seryoso. Oo. Ganun din ba sa orchids? Hindi ho siguro. Kasi ho, malaki kapital na kailangan eh. Okay. Kaya kung papasok ka, talagang dapat desidido kang kaya mong tustusan. Diba? Kasi hindi naman yan parang nagtanim ka ng fruit trees, tinanim mo dyan, Yan na yan. mamumunga yan. Ito kasi may kailangan ka ng building, may watering ka, may maintenance. Inaabot namin talaga ng misis ko na alaking pambayad. Hirap. Maglo-loan ka para makaikot ka. Oh. Kasi hindi na uutang ko ang halaman eh. Hindi mo mauutang yung fertilizer. Oh. Hindi mo pwede utangan yung labor mo, yung sweldo ng tao. Meralco, hindi mo pwede utangan. Ganon, lahat. Naranasan namin lahat yun. Na nakikiusap ka sa supplier, baka betting may terms, ganon. Or yung bayad mo, madidelay ng 1 month. Oh. Ganon. Pero Naranasan namin lahat yun. Bakit ano yung deciding factor? Bakit gusto yung lumaki ng ganito kalaki? Nakita ko naman magandang business. Maganda talaga. Oo. 10,000 spikes. Oo. Yun ang makukuha mo. Divide by 12. 12. Yun ang mga number of dozens. Magkano yun? 10,000 spikes divided by 12. 10,000 divided by 12. Oo. 833. Times Sabihin mo lang sa 160. 160. Oh, meron kang 133. 1,000 a month. Naku, magandang negosyo. Di ba? Pero magkano ang investment doon? Malaki rin. Malaki. Kasi nga Million. matagal eh. Million, meron sir. na, million din. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Sir, pag-usapan natin yung cultural management. Cultural management ng Vanda versus Dendrobium versus Cattleya, magkakaiba ba? Halimbawa, for Dendrobium, kailangan mo siya ng shaded. Shaded? Oo, shaded. Okay. Yan. Tapos, ang median niya sa amin is coconut husk. Coconut husk. For strap lip, sasabit mo lang siya, may shade pa rin siya. Aha. Tapos, Sabit nakahang lang, sila. wala Sabit ng lang. medium. Alang medium. Like Belchus, Mucara, strap lip, magkakamukha ho yan. Yan. Oo. Ganon. Nakasabit lang. Cattleya, coconut husk na nakasabit sa amin. Okay. Yung mga Cattleya natin doon. So sa fertilization, magkakamukha yan. Parehas lang. Pare-parehas ho yan. Kung maliit siya, so gamitan nyo ng high nitrogen para mabilis yan lumaki. Kung malalaki na sila, gusto nyo pabulaklakin, balance na at saka bloom booster. So haluan mo rin siya ng root hormone, ng trace elements, saka iba pang chemicals. Ganon. Sa control naman ng pests and diseases, kami ho, isa na lang eh. Kung ano in-spray sa isa, spray Yun na lahat yun. eh. It applies to all. Yan ba? Insecticide. So the same yung fungicide. sakit nila, lahat sila. No, para more on kung na lang ho kami sa prevention eh. Para lang, kasi hindi po pwedeng irilabobombahin mo ng insecticide, baka lumipat doon. Oh, I see. Di ba? Kaya pag nag-spray, Lahat. lahatan. Meron talaga kaming day na yun ang gagawin lang ng mga tao namin, magbomba. Spray. Oo. Mechanized May power sprayer. power sprayer. Oo. Pero ang watering namin ngayon, dati mano-mano, ngayon naka-sprinklers na kami. Naka-sprinklers na. Oh, yan, ito, yan. Ayan, itong mga blue. Mga blue na yan. Ayan, mga yan. Tapos yung Sprinklers na. Yung mga kulay yellow naman na yon, yung mga storage tank ng water, Ng tubig. ng tubig. Tapos merong pump doon, Aha. ibu-boost papunta ngayon dito sa sprinklers. Pero ngayon, hindi gano'n nagdidilig dahil umuulan ho eh. Oh, I see. Umuulan. Tapos, meron kaming Kung during summer, gano'ng kadalas ang watering? mga twice a day for Dendrobium. Twice a day. Paandar sa umaga, paandar sa hapon. Ilang minutes?
Kumisa mga 30 minutes per section. Sa section ho yan. Kasi ang isang pump namin, minsan 6 na section yon. So 2 section pwedeng sabay, yun ang kaya ng pump. Mm. So 30 minutes yun. Tapos palit lang ng ball valve, andar naman yung kabilang side. Wow. Magastos, sir. Magasto sa... Maraming yung water requirements namin mataas. Siyempre, pati kuryente. Ayaw kami, nakig-solar na. Solar. Yung sa may gate namin, Mm. yun yung aming solar panels eh. Dahil dapat talaga doon naka-expose sa sun. Oo. So, para maganda yung magiging harvest. Pero nung nag-solar ako, binaba namin ng electric bill, Mm. 60%. Million. Ha? Million. Ang, Natipid. hindi ho, ang nagiging bill namin, kumisan, mga 60,000, Okay. 60% ang bawas. Nung Wow. nag-solar. Summer months. Kasi Ah. pag rainy season, wala kami ganun dilig. Under lang kami ng mga sprayers, Oo. ganun. Pero Anong sa water, hindi. pinaka-magastos na part sa pag-orchid? Yung maintenance. Saka yung building din, syempre yung building. Mm-mm. Kung yung cost of land, ganun. Pero dito sa amin, hindi pa naman siya ganun kamahalang mga lote. Pero namahal na rin. Namahal na rin. Siyempre, namamahal naman talaga. Pero nag-umpisa kami, mura lang ang lupa. Dahil lahat nito rice land eh. Rice land to. Oh, I see. Rice land. O, ayun yung inimpake kanina yan. Pino-pick up na. Na-pick up na. Lalamove. Every day, sir, andito ka. Oo, everyday. Pinutap. Di-deliver na nila Lalamove. Hindi ka nag-advocate ng native species natin? Wala akong source eh. Kaya wala kami gano'ng tinatanong eh. Source. Pero Ah. may buyer, sir. Hindi rin ho eh. Hindi rin. Oo. Dahil kasi nga, ang native kasi, hindi siya free flowering. Hindi ba? Parang seasonal din yan. Baka matusok kayo. Gusto ng collector, lagi niya may nakikita may bulaklak. Oo, may bulaklak. Medyo madamo lang ho. Oh, ang dami nito. Ito, mukha niya. Ito yung mga dendrobium. So, i-ready na for live selling to? Ay, hindi ho. Baka merong may order. Ah, may order to. Oo, merong may order. Nire-ready. Merong may order. May order, sir. Ibebenta niya rin siguro to. Pambenta. So, parang wholesale. Wholesale yan. Pag wholesale yan, 140 lang yan. Sa wholesale. Bahala na sila. Bahala. Kung magkano benta. Siguro mga garden shop sa Manila. Hindi ho. Usually, Visayas to eh. Ha? Visayas, Mindanao, usually. Yun yung mga tinatabi namin para iniintay namin mag-open yung mga flowers. Dahil maraming buyer kaya naka-reserve. Nakalista na sa pangalan nila. Pagka nasa-serve na yung nasa itaas, siyempre, turn na nila. Sir, ang pag-orchid ba, kasi diba yung ibang negosyo, let's say for example, yung lechon manok, nagkaroon, naggayahan, dumami, then nagwalaan, ang natira yung seryoso. Oo. Ganun din ba sa orchids? Hindi ho siguro. Dahil kasi ho, malaki kapital na kailangan eh. Okay. Kaya kung papasok ka, talagang dapat desidido kang kaya mong tustusan. Diba? Kasi hindi naman yan parang nagtanim ka ng fruit trees, tinanim mo dyan, Yun na mamumunga yan. Ito kasi may kailangan ka ng building, may watering ka, may maintenance. Ganon. May know-how ka dapat. Technical know-how. Pero meron ding nagninegosyo, kaya lang, kuminsan doon, labanan kasi palakihan eh. Meron akong alam na mga nurseries, nag-grow rin sila ng seedlings before. Bandang huli, sa amin na lang bumibili nung walang flower. Oh. Para mas mabilis na turnover nila. Kami mag-grow ng seedlings, pagka nag-grow namin yun ng mga 6 months, Bibili bilhin nila. sa amin walang flower. Siyempre, iba presyo nun. Oo. Medyo mas bababa ng konti. Maghihintay na lang sila 2 to 3 months. Instead na 8 months, 10 months. Mas mabilis na magiging turnover nila. Mabilis. Sa amin naman okay yun. Kasi kumikita naman kami kahit paano. Oo. So, volume man talaga eh. Especially for dendrobium. Paramihan ang stocks.
Dahil wala pa, sa tagal namin doon, sa business, wala pa yung time na sabihin namin, ang dami nating stock sa atin dadalhin. Talaga, sir? This 7 hectares, Oo. yan ang problema nyo. Supply. Kulang. Kulang pa rin. Wow. Ito yung Ayan, dendrobium punta tayo dito, namin. Ito yung bago naming area. Ito property ko. Ang ganyan na Ito yung dinaanan na natin, sir, Yun, kanina. yun, Doon doon. sa... ito hindi, na iba yun. ho ito. Yung pumasok? Oh, yung gate. Iba pa yun? Nandun ho. Yun yung gate. Nandun na yung gate. Okay. Pero ang property ko before, ito lang. Ito lang. Yan yung bakod namin. Nabili ko lang to noong 2020. Ito yung aming tangke ng tubig. Yan. Ito yung sinasabi ko yung section. Ginawa ko rito para mabilis, 2 motor na. Tapos, 2 ng 2. O 3. Para mataas ang pressure. Yan, may mga filters. Yan. Tapos, pagka bawas to, nagre-replenish na agad, nagkakarga ang supply. Galing na sa submersible namin. Galing. So ito rin, I think siguro order din to. Palay ko kasama nun. Kasama doon. Oo. Sir, to be honest, ikaw ang na-feature ko na pinamalaking orchids. Dahil hindi ko naman nakikita ibang farm eh. Dahil hindi ko nakikita yung kanila, ano ginagawa nila. Oo. Yan, kamukha ito. Yan, mga naka-reserve na yan. Ito, reserve. Oo, iintayin na yan para ma-supply doon sa mga... Ito, puro Dendrobium. blooming no. Yan. Hintayin lang mag-flower yan. Mag-open yan. Mga 2 weeks pa yan. 2 weeks. Ito, hanggang doon, puro blooming, oh. Lahat yan, waiting. Waiting na yan lahat. Ang ganda naman ng negosyo, sir. Ha? Ang ganda ng negosyo. Meron din ba kayong mga struggle nung nag-start kayo? Oo. Paano nyo narating itong success na to? Nung araw, wala man akong pera. Nangungutang lang ako sa bangko. Inaabot namin talaga ng misis ko na alaking pambayad. Hirap. Maglo-loan ka para makaikot ka. Oh. Kasi hindi na uutang ko ang halaman eh. Hindi mo mautang yung fertilizer. Oh. Hindi mo pwede utangan yung labor mo, yung sweldo ng tao. Meralco, hindi mo pwede utangin. Ganon, lahat. Naranasan namin lahat yun. Na nakikiusap ka sa supplier, baka betting may terms, ganon. Or yung bayad mo, madidelay ng 1 month. Oh. Ganon. Pero Naranasan namin lahat yun. Bakit ano yung deciding factor? Bakit gusto yung lumaki ng ganito kalaki? Nakita ko naman magandang business. Maganda talaga. Oo. Tapos pagtsatsaga ka lang talaga. Sabayan mo na ng dasal para maging successful ka. Ano ba yung may mga hindrances na posibleng mag-antala nung kita or pwedeng kalugi? Yung mga bagyo. Oo. Masisira to mga housing. Nasiraan na ho kami nito eh. Yung mga 4 years ago, tanggal to lahat. Pinalitan ko na ito ng bago. Ito mga poste na yan, nagkabuwalan ho yan. Kaya yan, tignan nyo, nagkaroon ng mga bracket para mas tumibay. Tapos nagdagdag pa kami ng mga poste. Para bang na-underestimate namin yung lakas ng mga bagyo. Pero once lang ho ito nasira. So mula noon, hindi na. Tapos nga noon, ito kasi net ng Thailand. Ito ginamit ko. Dahil nga mura. Kaya lang hindi pwede sa Pilipinas dahil may bagyo. May bagyo. Sa kanila kasi walang bagyo. Kaya ito, I yung see. ginamit ko nung una. Nung nakita kong nasira, balik kami doon sa Ganito? fishing net. Fishing net ho ito eh. Ganon. Mas mahal nga lang. Kaya lang, no choice talaga eh. Kung gusto natin matipid. Kailangan talagang pag-aralan mo ano ang bagay sa location mo, sir. Oo. Ang laki. Ano ito? 2.2 hectares to eh. 2.2 Oo. in one greenhouse. Sir, no? Hindi pa ho, meron pa kami doon siguro, mga half hectare. Yung Hindi pa likod. na Hindi ko pa Ginagawa. Hindi ko pa nagagawa. Baka next summer, maumpisahan namin yun. Mga bagong tanim Ganda, na oh. to. Bago lang to, sir. Siguro ito yung August, dumating namin. August. Kaya ang property ko noon, hanggang dyan lang sa daan na yun. Ito hindi to kasama.
Yan. Parang ano ka lang, may right of way ka lang. Hindi, amin naman yung kasi yun kabilang eh. side. Oo. Sinabili ko lang tong side nito. Buti nga sa akin nabenta. Ngayon, yung mga nandun naman sa likod, binebenta yon. Kaya lang napakamahal. Mahal na. Sabi ko, wag na lang. Hindi ko naman habol na. Or pakipot ka muna, sir. Ha? Pakipot ka muna para mo. Oo. Wala namang bibili eh. Oo. Wala namang bibili. Saka hindi naman nila ginagamit na. Ano Hindi ba man- yan? Rice field? Mga rice land, pero hindi nila ginagamit. Wala na. Hindi na nagtatanim. Saka Baka yung mga matatanda o nawala na rin. Kaya mga nasa abroad eh. Nasa abroad yung kwan yan, yung mga may-ari. Gusto nga ibenta. Eh, sabi ko, yung Mahal. presyo yun naman eh, hindi pambenta eh. Oo. Kaya, yun, medyo problema lang talaga namin, damo. Yung damo na yan. Yung ano dito, madamo dito. Oo, madamo. Dahil ito mga rice land eh. Kasi doon sa kabila, may mga nakatabon ka na ano eh. Marble. Ito ho, wala na eh. Bakit, sir? Wala na akong kumakuha na ng marble eh. Hindi dahil kasi, negosyo ng biyanan ko, Oh. may marble factory kami before. Oh. Kaya na kami naka-marble. Mga waste. Oh, I see. Eh ngayon na wala na. Tapos, actually meron tong parang net eh. Oh. Galing ng Thailand yan. Ganyan ginagamit nila. Parang ground Pero cover. Tumutubo rin yung damo eh. Ayan, parang ground cover. Ayan, tumutubo rin ang damo. Nabubutas din ang damo eh. Binubutas. Pero sa Thailand hindi eh. O baka naman kako sila, talagang apura lang ang bomba ng herbicide. Mm. Kami sa dami kasi ng Yung mga dilaw. Oh. Ito dilaw. Pero once kasi nag-summer naman, mawawala lahat yung damo na yan. Mm. Mas madali i-control. Kasi ngayon kasi nag-uulan eh. Mm-mm. Ito, madaling linisin to. Eye-opener sa akin yan ah. Akala ko dati yung mga malalaki. Yung mga nandun sa may mga garden sa Manila. Yung pala, sila yung wholesaler mo. Yeah, ang capacity nito, baka ito mga kwan eh. 300 to 400,000 nata ito eh. Ito. Yung maging capacity. Na pots. Oh, ganito. Na plant. Plants. Yan. Mga 300,000 nata. May computation ako ito, hindi ko matandaan eh. Ano, diba? 300,000 times 180. 160. 160. Pero hindi naman lahat, may namamatay din. Hindi naman Okay. lahat mabebenta yun eh. Oo. Bisa may 10% ang kon eh. Yung nare-reject eh. Oo. Yan. Anong ginagawa niya sa nare-reject? Ilalagay doon sa patubuan. Tapos, Yeah. Yung mga namamatay. Ito karasada ko to, ginawa ko na lang growing area eh. Ito road eh. Kinonvert ko na lang din na may bench. Ito siya. ano, bakit ginawa mo ganito, sir? Para? Ito. Ito yung mga reject, mamatay. So ilagay lang namin dyan. After some time, Mga anak. magkakaroon siya ng kikis. Yan na yung bagong plan. Bebenta mo na ito ngayon. Kaysa itapon mo. Walang tapon. Oh, In ayun. short, walang tapon. Kukunin na nila ito. Yan na yung bago. Meron ka ng 30 pesos dyan. Wow. Kaysa itapon. Kaso, halo-halo na to. Ay, oo, mix yan. So, wala nang tag kung anong ano Oo. yan. Hindi, basta bebenta namin siya as kikis. Oh, I see. Mixed color na yon. Hindi namin masasabi. Kung ano Yung pa iba, rin. swerte eh. Gaganda mo na lumalabas. Ganon. Yan, kaya ho yan. Ayan, oh. Ang dami, oh. Mga ano, tubo. Tubo. Bagong plant na. So, namulaklak na lang din sila ng kusa, Sir John. Ay, dahil mature yung stem eh. Oo. Oh. Pero nga, ang paninda dito, eto na. Ito, tinan Itong niyo. bagong planting material. Yun ay bebenta. Kaysa itapon. Yan, pagka kamukha nito, pagka naglinis sila, ito talagang wala na dahil bulok na eh. Oh. Oo. Tapon na. Ito tatapon na nila. Ibig sabihin, wala siyang, baka may tumubo rito, pinutol lang nila, nakuha na. Nakuha na. Nakuha na. Galing. Ito, karsada to eh. Yan oh. Ito rin pala, oh. Ang dami. Marami,
Doon no, marami pa yan. Kasi may bandang dulo namin. Doon, pinuntahan natin. Ganyan lang din, nakalatag. Pati mga dendrobium lang ang ginaganito. Pati yung dendrobium. mga walang ganito sa banda at saka sa Hindi, wala. Cattleya. Wala. Wala. Dendro lang. Dendro lang. Ayan, kamukha niya, namatay siya. Ayan. Hindi lang ito natatanggal. Ititira ito. Itcha na lang dyan. Para walang sayang. Sayang din eh. Paano mo naisip to? Nakita ko sa Thailand. Sa Thailand din. Sa mga supplier ko. Nakita ko, ba't ako ganun yun? Meron ko kasing variety ng dendro na hindi nila ma-produce through Mericlone. Oh, okay. Nawawala. I mean, hindi nila nabubuhay. So, ginawa nila, yung mga mature plants, pinatubo na lang na ganito. Tapos ito ibebenta sa amin. Puro keikis. Para makuha yung trait niya, yung tree leaf kung tawagin. Ganon. So, pati ako ganon. Ginagawa raw nila, puto lang ng putol. Lagay lang ng lagay. O, pag ako, doon sila kukuha ng pambenta. Ganon. Nakita ko lang yan sa kanila. May natutunan tayo. Yung mga dating tangkay na patay na, huwag nyo tatapon, patutubuin lang yan, oh. Tignan nyo, oh. Yan, oh. Mas mabilis pang mag-flower to. Kasi Okay, mature siya. Oo. Matured plant. Considered matured plant. Considered matured plant to eh. Kaysa seedlings, mas mabilis to mag-flower. Kaya lang, pagka ganyan, hindi namin masasabi ano color niya. Oo. Swertihan na lang yan. Halimbawa, ganito, oh. Ala ng buhay. Pagka kinuha nila yan, ito, kamukha niya, may kikis na. Pag lumaki yan, makukuha na nila. Yan. Kasi kung bisa, may nare-reject, may mga pumapangit talaga eh. Kikis na lang namin. Doon lang babawi. Nice. Ito parang maganda yung bulaklak nito. Oo. Yan, Bago ba to, sir? Hindi ho, dati ng variety yan. Dati na. Malalaki lang ang petals. Mga dating variety. Untok ang ganda, sir. Ang ganda. Yung dark. Oh, dark. Dark. Nagtinda din tayo ng mga ganyan dati. Hindi, mga bago na to. Ganda. Pwede sa ano, no? Study. Iba rin. Iba rin yan. Ganda. Yun yung mga Sonya, yung ginagawang cut flower. Ah, yes, sir. Yan yung Sonya. Nung araw pa yan. Oo, dati na yan. Oo, 90s pa yan. Mahina akong mag-flower yan. Sa Thailand, yun ang ginagawang cut flower. Oo, ito po yung ano, oh, cut flower to. Oo. Oo, yung mga noon pa. Oo, 90s pa, meron na to. Oo. Nagtinda na rin. Nagbebenta tayo ng ganito noon. Benta ko din eh. Oo. Alang kamatayang Sonya. Sonya. Eh di sir, nung November 1, ang daming benta. Hindi ho masyado. Dahil nga pangit yung aming cut flower production ngayon eh. Alang nga kami makuhang magandang stocks. Pero Sir, dati, sir, halimbawa- nung kalakasan nung marami kaming stocks, Oh. nakaka-harvest kami ng mga 1,000 dozens eh, pag undas. Tulog ang isa. Sir, potential. Halimbawa gusto Oo. kong magnegosyo. Oo, meron. Kaya bala ko nga yung pag nakakuha kong bagong stocks, yung area namin na yon, di-devote ko na lang for cut flower eh. Dito na lang kami mag-concentrate sa potted. Patent. Yun, cut flower na lang. Ganon, maganda. May market eh, may market. Per dozen, no, sir? Aha, per dozen. Magkano per dozen ng cut flowers? Yung maiksi sa amin, Mm. 160. Yung ganyan lang sa kahaba. Depende sa number of petals. Mm. Pagka mga long spike na, 200, 300 ata. Ang ganda rin. Maganda. Ang ganda rin. Kaya, ang assumption nyo na lang doon, one spike per plant per month. Yon, dapat ganun ang production yung tanim nyo eh. Formula. Para makita nyo, halimbawa, meron kang 10,000 divided by 12, yun ang mahaharvest. Oh, 10,000 spikes, Oo. yun ang makukuha mo. Divided by 12. 12. Yun ang mga number of dozens. Magkano yun? 10,000 spikes divided by 12. 10,000 divided by 12 Oo. 833. times
Sabihin mo lang sa 160. 160,000 Oh, meron kang 133 a month. a month. Naku, magandang negosyo. Di ba? Pero magkano ang investment doon? Oh, malaki rin. Malaki Kasi rin. nga Million? matagal eh. Million, meron sir. na, million din. So pag nag-start ako sa blooming size, mahal na yon. Oo, kasi mahal yung umpisa nyo eh. Pero siguro at start, mag-start ka sa blooming while nag-uumpisa ka sa seedling. Para immediately Meron ka. May income. Hindi yung lahat labas. Hindi. Oo. Nabawasan. Baka may bumili na. Ay, oo. Baka mag-iimpakihin na nila. Oh, okay. Baka iimpakihin na nila. Ayan. So kanina, pagdating natin, ito yung unang tinur natin, ang daming bulaklak. Ngayon, naubos na sila. So na-empake na, ibig sabihin na sold out na. Ganon kabilis, sir. Sir, bigyan mo naman kami, sir, ng pang-recap natin itong tungkol sa orchid business. Gaano kalaki ang orchid business? Is it an industry? At yung potential? Oo. Yung orchid business, malaking negosyo yan para rito sa atin sa Pilipinas. Dahil una, kukunti yung players or yung producer talaga. Kaya kung meron nilang kailangan na malaking kapital para makapag-set up ka ng ganitong negosyo. Bukod sa kapital, dapat meron kang technical know-how din. Ganon. Pero pagdating sa market, malaki yung market ng orchids dito sa buong Pilipinas. Kasi kami, buong Pilipinas na eh, ang market namin. Ganon. Tapos, yun lang kailangan talaga, tiyaga, makakuha ka ng magandang mga suppliers, matutunan mo talaga kung paano magbenta, mag-alaga, tapos haluan rin ng dasal para maging successful tayo. Ganun ho. Invite naman yung audience natin, sir. Paano sila bibisita dito or doon sa mga social media accounts ninyo? Yun yung aming farm, Golden Bloom Orchids, ay matatagpuan ho rito sa Barangay Maginaw, San Rafael, Bulacan. Ang layo ho namin, kung galing kayo ng Metro Manila, ay mga 1 hour lang naman. Pag nasa Balintawak Toll Plaza na. Lalabas ho kayo ng NLEX, tapos labas lang kayo ng Balagtas Toll Plaza, NLEX, tapos Plaridel Bypass. Meron ho kaming FB page, Facebook page, yung Golden Bloom Orchids. Pwede kayong mamili doon, pwede kayong bumili ron, magme-message lang kayo, then i-quote namin kayo, at kung mabayaran na, papadala namin sa inyo. Pwede ho tayo magpadala through LBC, JNT, Flash, Victory Drop and Go. Kung maramihan sa Visayas, Mindanao, pwede yung AP Cargo. Kung nandito lang naman kayo sa malapit sa amin at kokonti, pwede nyo ipa-pick up sa rider, sa mga rider. Kung medyo marami, pwede tayo mag-book sa Trans45 o kaya Lalamove din. So madali na ho ngayon magpadala, madali na rin magbayad dahil pwede tayo sa GCash, mga e-wallet, yung mga GCash, pwede rin sa bank transfer. So madali ho ngayon ng communication. Papadala namin sa inyo yung quotation, kung magkano ibabayaran nyo, tsaka yung instruction kung paano kayo magbabayad. At pag na-ship out naman ho namin yan, papadala namin sa inyo yung resibo na talagang pruweba na napadala namin yung order nyo at nandun na rin kung magkano ibabayaran yung shipping fee dun sa magdi-deliver. Ganun ho, madali na ho ngayon. Yun ang aming cellphone number, matatagpuan doon sa aming FB page. Pwede mo na nang i-mention, sir? Kaya ba? Sige ho, yun yung ginagamit po namin na yung 0918-912-5919. Sir Edwin, at syempre, wag na lang mag-ingat sa mga scammers. Yun ho. Ingat lang ho sa scammer dahil ho kasi sa panahon nito, masyado na magagaling ating mga scammer. Kaya ho, ingat lang ho doon, wag masyadong pag nakita nyo yung presyo napakamura. Doon ho kayo mag-ingat. Napakaraming free shipping, napakaraming free plants. Mag-ingat ho kayo. Pwede naman kayong tumawag or mag-message sa amin para ma-confirm kung kami talaga yung kausap nyo. Yeah. Or at least yung official numbers lang ninyo sila magtatransact. Tsaka yung pagpapadala ng payment.
kung Oo. saan nyo lang ipadadala. Kasi ang dami yung scammer na kahit saan naman negosyo, may scammer eh. Yun ang hanap buhay nila, mga scam. Yun yung ano, kung dumali ang business, ang market, nagkaroon din ng scammers. Scammers. Oo. Sir Edwin, si Sir Edwin Veneracion po. Sir, thank you so much. You're welcome, Kagaya ho. ng nasabi ko, so far kayo ang nakita kong pinakaseryoso, pinakamalaki na orchid farm Nako, na salamat aming ho. nabisita. Ganun ho. Maraming salamat sa pagbisita. Maipamahagi natin yung magaganda nating orchids sa ating mga kababayan. Ayan. Ganun ho. Saka huwag niyo kakalimutan i-like and share. Ganun ba yun? Like, share, and subscribe ba? Tama ho ba? Tama ba yun? Hindi ako nag-announce na gano'n. Hindi ba? Pasensya na. Hindi rin kasi ako sanay. Nanonood lang ako eh. Ganun ho ba? Yun sir, thank you so much po. You're welcome. Sir, thank Sige ha, sige ha. At tuwing Friday, ang lives, sir, live ang, selling ho namin sa Facebook po ninyo, no? Sa Facebook ho. Live selling ho namin. Doon yung makikita mismo yung orchids sa may mga flowers. Sasabihin naman nung anak ko na yung code at saka yung presyo. Pero sinisigurado ko ho sa inyo na sa pagkakaalam ko, kami ang pinakamababang magbenta Presyo. ng orchids dito sa Pilipinas. At bonus natin, nakakita tayo ng totoong waling-waling. Yung, ang pangalan na sir, Sanderiana. 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 Ayan. Yung totoong waling-waling ng Pilipinas. Ang pinagmulan ng lahat ng magagandang hybrid na Sanderiana. Saka ho, ginagamit Na mo sa banda. Thailand talaga yan sa pag-hybrid nila. Dahil maganda yung traits ng Sanderiana natin. Okay? Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.